pag nasa Panginoon tayo, hindi na tayo natatakot. Amen! Siya ay laging nandyan. Amen! Itong mga verse na ito na kanilang, this is encouragement. Yan ang pinampisan ni Rev sa Pilipinas. Parang sa ganon, lahat tayo ay mag-focus sa Word of God. Kailangan natin, maroon tayong matatandaan na salita ng Lord. Paggamitin natin kung kailan natin kailangan yung kung anong sitwasyon meron tayong gagamitin ng mga salita ng Lord upang sa gayon ay hindi tayo madadaig kasi sabi nga ang salita ng Diyos ang nagpapatibay sa atin. Siya yung nagagay sa atin, diba sabi niya sa Psalms 119 verse 105, your word, the Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, kailangan talaga lagi tayong nagbabasa at meditate, read, meditate, and memorize the Word of God. Pero hindi ito yung tuturo ko ngayon. Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Pwede kang tumutulong muna. Actually, kanina, sa ating, sa gate song, naputol po yung flow. So, kaya ko binalik after ng opening kasi gusto kong mabalik yung the flow, yung pagkilos ng ating Panginoon. Pero to God be the glory, at least naramdaman pa rin natin ang presensya na, pero pag gano'n na meron pag natin putulin, diretso lang tayo sa pag naman importante pupunta tayo sa next, kung andong kumikilos ang Lord, kailangan ituloy-tuloy na lang natin para mas lalo na natin ma-enjoy ang presensya niya. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung kanina, yung The Potter's Hand. Bago tayo mag-umpisa. Let us sing a song, The Potter's Hand. The Potter's Hand. Pwede tayong tumayong lahat habang aawit at ako ay mag-pray habang bago tayo mag-umpisa sa service. Preaching. Yes, hallelujah. Panginoon, ang humubulong sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Maraming kami pinili mo ang maglingkod sa iyo. Kailangan namin ang iyong presensya. Kailangan namin ang iyong guidance. Kailangan namin na turuan mo kung ano ang tama sa aming paglilingkod sa iyo. Kasi gusto, hallelujah, maraming salamat sa mga anak mo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na lalampasan ang
because we need every gift that is from you. Ito ay ibinigay mo sa amin upang gamitin namin sa iyong ministry. At maraming salamat, Panginoon, sa dalawang kaluluwa na nakasama namin sa araw na ito. Sister Ana, Sister Angel, at maraming salamat na kasama namin sila. Thank you. Ito ang simula na magiging kasama namin sa paglingkod sa iyo. At maraming salamat din sa buhay ni Pastor Elsie na siyang ginamit mo upang sa gayon at madala sila dito sa iyong ministry. Thank you so much, bless and everyone na nandito. Bless mo ang iyong mga salamat. Thank you so much, Lord God. To you all the glory, all our praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. You can be seated. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Are we blessed? Masaya ba tayong lahat? Amen. Masaya tayo kasi nandito nagkasama muli. Di ba sabi niya sa Hebrews 10:20 or na kailangan, 25 ba yun? 24 to 25 na. Hindi, di ba minsan siya sinasabi ng mga tao pag iniyaya mo sila, ay nananalangin naman ako, ando naman yung relasyon ko sa Diyos, lagi naman ako kinakausap, lagi ako nagpe-pray. Pero kailangan pa rin natin yung magkaroon ng sama-sama fellowship upang tayo ay to praise and worship the Lord. Diba? Kasi yung sa solo natin, personal natin yun. Pero minsan kasi, yung pag tayong marami, tayo ang magiging encouragement ng bawat isa. Everybody is encouragement to each and every one of us. Amen. Pag meron tayong mga dala-dala na encourage tayo, lalo pag sama-sama tayong umawit sa Panginoon, nagpupuri. Amen. So kailangan lagi tayong dadalo sa gawain. Amen. Ang ating pag-uusapan nga, text today is Psalms 15. Napakaganda kasi nito. Psalms 15. 1 to verse 1 to 5. Pakiano mo, Pastor Jel, at babasahin natin para may maunawaan natin kung bakit natin pag-aralan ito. Psalms 15. Chapter 15, whole, 1 to 5. Walang Tagalog. Wala. Mas maganda yata. Ano ba yung NIV? NIV? NIV na lang, mas maganda. English, NIV, okay lang. Basahan natin upang maano din natin ano ba yung message ng Lord sa bawat isa sa atin pag mabasa natin na by verse by verse wala. Okay, basahin natin sabay-sabay. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sino karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sasagsarado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan at ang kapwa'y hindi nila sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga takot kay Yahweh, kanyang karaban. Sa pangakong binitawan ay laging tapat. Anuman ang mangyari sa salita ay tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinakutang. Di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Verse 5. Mayroon verse 5. Wala ka. Sa English kasi meron siyang verse 5. Yun yung ganito ng tao pangako matitinag kay Meron nga. Oh, yan, di ba? Bakit wala dyan? Ang ganitong tao ay di matitinag kay Meron verse, di ba? Ganitong Ayan, ang ganitong tao'y biyan, bale 5B. Di ba? Ayan, ang kanyang pangako, ang ganitong tao, he shall never be moved. Amen. So yan ang ating pag-aaralan ngayon. Praise the Lord.
Kaya ang pinag-aaralan natin ngayon is about a character of being a Christian. Kristiyano tayo, so importante ang character. Amen. Tinatanong na ni David, si David kasi ito, tinatanong niya ang Panginoon kung sino nga daw ang who will abide in this tabernacle. Abide. Diba? Remain. Parang, if you remain in me and I will remain in you sa John 15:7. Diba? Pag tayo daw ay mananatili sa Panginoon, siya ay mananatili sa atin, ay ang kanyang salita ay mananatili sa atin, ay ang Panginoon mananatili tayo sa kanya at ibibigay niya kung ano man ang ating kahilingan. If you remain in me and my word remain in you, ask what you will and it will be given you, di ba sabi sa English. So, kaya tinatanong niya, abide means remain. Paano tayo, yung sa unang testament, ang tabernacle kasi yung iniutos ng Lord kung saan doon sila nagwo-worship sa mga Old Testament, di ba? May tabernacle doon, tapos doon nila nilalagay ang Ark of the Covenant. Dinadala doon sa tabernacle the Ark of the Covenant. So sa next, sa 1B, sabi niya doon, sinong karapat dapat sumamba daw sa ating Panginoon? Hallelujah. Tanungin natin sarili natin, kaya tayo ba ay karapat dapat na sumamba sa ating Panginoon? Amen. Meron siyang kasagutan dito. The title of our lesson, the character of those who may dwell with the Lord. The character, ano ba yung character ng dapat dwell means parang doon tayo, di ba, doon tayo sa eternity, it means dwell means eternity. Di ba yung sa Psalms 23 sabi niya the love and mercy shall follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, meron tayong dwelling place, it is a house that is eternal. Amen. Katulad ng sinabi niya doon sa Psalms 23. Amen. Number 1, diretso na tayo, the isang karakter na dapat nasa sa atin, he who walks uprightly. Yung sinasabing walks uprightly, yung means to live in an honest, honorable, and respectable, and very responsible, and meron siyang moral. Yan ang sinasabi, walk uprightly. Pag tayo ay, if we walk uprightly, yung result, it is a result of our fellowship with God. Fellowship with God, siyempre with faith. Amen. So, sa walk uprightly, lagi tayong dapat sumusunod kung ano ang nais niya. Kung sino yung mga lumalakad ng may katwiran, the Lord will give grace and glory. Binibigyan tayo ng grace. Lahat naman tayo na mga Christian, bilang Christian, lahat naman nandito, the grace of the Lord is upon us. Kaya nga tayo nandito dahil sa kanyang awat habag, kaya tayo nandito. Hinipo niya tayo na dadalo sa kanyang gawain, hinipo na tayo upang tayo maglingkod sa kanya. Pinili niya tayo. By His grace, we are chosen. By His grace, we are able to stand. Amen. Kasi pag walang grasya ang Panginoon, wala ako dito na nakatayo. Dahil wala tayong alam, pero by the grace of God, tayo ay nakakatayo. At yon ang lahat ng ginagawa natin ay naayon sa kanyang kalooban. Pag tayo ay, if we walk uprightly, ito yung mga benefits. Pag tayo ay lumakad ng may katwiran sa Panginoon, sabi niya dito, no good thing will be withheld upon those who walk uprightly sa Psalms 84 verse 11. Diba sabi niya doon, wala siyang yung mga bagay na para sa atin, hindi niya itong withhold, ano ba yung Tagalog ng withhold, yung parang hinohold niya para hindi mapapasayo, di ba? Pero tayo, if we walk upright dito the Lord, ay
ibibigay niya. Hindi niya hindi niya withhold. I don't, withhold. Di ko kasi masyadong Tagalog niya. Oo, yung hindi niya binibitawan. Andyan lang siya. Kasi pag tayo, di ba sabi nga na every good things that we do to the Lord ay nandun naka sa langit, di ba? Nandun. Pero pag tayo ay hindi gumagawa, meron na tayong nakahanda doon ng blessing, halimbawa blessing. Meron na tayong nakahanda na blessing doon daw sa langit. Pero pag tayo ay hindi gumagawa, pag tayo ay hindi gumagawa sa kanyang kalooban, andun lang siya naka-stuck doon. So ibig sabihin, it is withheld by the Lord sa heaven kung tayo ay hindi sumunod sa kanyang kalooban. So, pag tayo, if we walk uprightly to the Lord, ay sabi nga, ibubuhos niya ang pagpapala, di ba? Isang example, halimbawa, this is just a new, sinabi ng Lord na about sa Malakay 3:10, di ba? Ito ay, yan ang kanyang sabi, di ba? Hindi niya, sabi nga niya, ibubuhos niya ang pagpapala sa atin pag tayo sumusunod, di ba? Sabi niya, give your tithes and offerings so that my house may be upang yung storehouse daw niya ay meron pagkain. Subukan niyo ako, sabi ng Panginoon, kundi ibubuhos ko ang masaganang pagpapala na wala daw room enough to store ang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. So ito, if we walk uprightly to the Lord, wala siyang i-withhold, wala siyang basta ibuhos niya yung pagpapala. Amen. Praise the Lord. And those who walk uprightly shall be saved. Yung mga, siyempre, pag tayo gumagawa, halimbawa, paano tayo magiging saved kung lagi tayong gumagawa ng kasalanan? Alam natin na mali yung ginagawa natin, pero ginagawa pa rin natin. Amen? Sa Proverbs 28 verse 18a, pakian mo na lang para mabasa natin. 28:18. Yan nga, those who walk uprightly shall be saved. Pero sa B, sabi niya, pag hindi daw tayong sumunod, but he who perverse in his ways will suddenly fall. Tayo ay babagsak pag hindi tayo sumusunod, kung hindi tayo, if we don't walk uprightly. Amen. The blameless will be rescued from harm, but the crooked will be suddenly destroyed. Masisira daw ang hindi sumusunod sa ating Panginoon. Amen. Amen. And those who walk uprightly remain standing in the truth. Yung sabi nga, remain standing in the truth. Ano ba yung katotohanan? Halimbawa, tayo ay minsan meron tayong nakakamit ng mga tao tapos ang dami nilang sinasabi. Siyempre, kung alam natin ang salita ng Lord, hindi tayo madadaig. Andun pa rin, kaya sinasabi, remain standing in the truth. What is the truth? Is the word of God. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan na siyang magliligtas sa atin. So, you have to walk uprightly by remain standing in the truth at, importante, obeying. Sumunod. Obeying the word of God. Ang daming yung, di ba tayo lahat ay meron kanya-kanya na gifts, talents na ibigay ng Panginoon. Sabi nga, kaya tayo binigyan ng talento, binigyan tayo ng gift upang gamitin sa kanyang kaharian. So huwag natin ipagkait. Siyempre, ang gift na yon, pag meron kang gift, di ba yung regalo, bibili tayo ng regalo. Anong gagawin natin? Mag-produce tayo upang makabili ng regalo para sa ating anak. Paano makakabili tayo ng regalo pag wala tayong pera? Paano tayo makakabili pag wala tayong resources? Amen. Yung sa regalo. So, ibig sabihin nun, yung mas lalo tayong magagamit ang ating mga talento kung tayo ay, ang ibig sabihin noon, sumusunod tayo sa kalooban ng Lord. Upang sa gayon ay ipagkakaloob niya kung ano ang nais natin. Amen. Wala akong pinatutungkulan. Pero ito ay salita ng Lord na babasa naman natin. Amen. Diba?
Hindi ko alam bakit ako naiiyak. Even when we walk in difficult, pag tayo nahihirapan, katulad niyan, lagi tayong, lahat naman tayo nakakaranas ng mga trials, hindi ko alam kung anong naranasan ng bawat isa sa atin. Kanya-kanya tayo ng trials, kanya-kanya tayo ng naranasan na mga pagsubok sa buhay habang tayo ay naglilingkod. Kaso lang keep standing in the truth nga. Kailangan natin tumayo. Kasi yan ang promise ng Lord. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya binibigyan ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Dahil siya rin naman ang tumutulong sa atin. Amen. Amen. So, ano man yung tindigan natin ang kanyang mga pangako. Di ba sabi, be strong and be courageous. Di ba sabi, laging sinasabi ng Panginoon. Di ba sabi ko noon, yung be strong and be courageous, is that the 365 times na sinabi sa Biblia, be strong and be courageous. So, ibig sabihin, ilang beses tayong pinapaalahanan ng Lord na anuman mga pagsubok sa ating buhay, kailangan magiging matatag tayo kasi sabi niya nga doon na, I will be with you wherever you go. Amen. Di ba? Ang Diyos, pag tayo ay nanampalataya na ang Diyos ay nasa sa atin, hindi tayo mag-focus doon sa problema, kundi let the Lord, sabi niya, cast all your cares to me because I care for you. Sa 1 Peter 5:7 yata yun. Yes po. Di ba? Lahat Amen. ng bagay para huwag tayong mag-focus doon kasi pag pinukusan natin ang problema, talagang mawawala tayo, matutrouble ang mind natin. So, why not ibigay natin sa Panginoon? Gagaan ang ating loob pag parang ito is noon matagal ko na itong naging testimony. Noon rebellious yung anak ko. Bigla siyang nawala, di namin alam kung nasaan siya nagpunta. Nung hindi pa ako napunta dito sa JCTD, ang ginawa ko, pinapahanap ko siya. Sabi, nandun sa lugar na yun, andun. Huwag kayong pupuntahan mo yung yung asawa ko na puntahan doon. Mag-isa lang, sabi, alam mo yung pag wala kang tiwala pala sa Panginoon. Mas lalo kang binibigyan ng jablo ng mga takot, mga fear, bibigyan ka ng napakarami niyang binibigyan. Huwag kang magsama kasi pag malalaman daw ng kumuha sa kanya na may kasama na siya ay pupuntahan, ay ililipat na naman daw, aalisin naman daw doon, ganyan-ganyan, o kaya may mangyayari sa kanya, ganyan. Alam niyo ba yung gano'n nung hindi pa ako nagpunta dito? Grabe yung trouble ko, ang dami kong nagpapahanap din ako ng mga mga albularyo na pinapahanap ko kung kasi di ba sabi nila makikita daw kung nasaan manghuhula. Alam nyo, ginawa kong lahat para lang malukit yung anak ko kasi ang tagal nawala. Nawala siya 2005 hanggang sa 2006, isang taon. October kasi natapos pa siya ng first semester. Then after that semester, hindi na nakuha yung kanyang grades. Bigla na lang siyang nawala. Hanggang umuwi ako ng December 2006, hinanap namin siya. Buti na lang yung pamangkin ko na OJT ng yung kuryente. Andun lang pala siya sa Abra. Praise the Lord. Pero hindi ko alam, before that, sabi ko, napunta na ako dito November 2006. Sabi nila, Reb, sabi na, ipagkatiwala mo na sa Panginoon. So, nung ginawa ko, sinunod ko yung advice nila Reb, nang sinabi nila na, ipagkatiwala, cast all your cares to God. Ibigay mo lahat ang mga alalahanin. Alam mo nang binigay ko, yung totoo na, bahala ka na Lord. Bahala ka na sa anak ko. Hindi ko na iisipin na may mangyari sa kanya. Kasi yun ang ini-inject, may mangyaring masama. Pero nung that time na nagtiwala ako sa Panginoon, nang binigay ko ng lahat sa kanya, nagkaroon ako ng kapayapaan, hinayaan ko lang hanggang sa umuwi nga ako ng December, doon nahanap namin yung aking anak. Hallelujah, praise the Lord. To God be the glory. So yun ang ibig sabihin na kahit anong kahirap ang nararanasan natin, we should remain secured, especially sa kanyang salita. Amen. To keep abiding in this truth and living the life kung paano ang buhay ng ating Panginoong Yesus na punong-puno siya ng paghihirap, ang mga kapighatian sa ginawa sa kanya, napagtagumpayan niya, ay ganun din tayo magtatagumpay. Amen. So, that is number 1, the character. He who walks uprightly. Number 2, works righteousness. Yon, gagawa tayo ng kabutihan. Gagawa tayo ng tama. Wow, studying the Bible. Studying the scriptures, meditating, memorizing. Amen.
Kaya yung hindi ko magsasawa sa ating mga kapatid na ipapaalala sa atin. Minsan totoo na minsan na tayo sa mundo. Pero wag kaligtaan kahit man lang sa isang araw makapagbasa ka o makameditate ka na isang verse. Okay na yun. That pwedeng step by step hanggang sa maano ka ng Lord. Yun. Tapos isa pa na yung lagi tayong umaawit sa Panginoon, lagi tayong pag yung nakakaramdam tayo ng mga kapigatian o kaya parang sobrang bigat ng ating alam nyo, yung umawit lang tayo sa Panginoon. So, sa praise and worship, alam mo yung parang kahapon, hindi ko na namahalayan, kumakanta na pala ako, andyan yung, pero pinapabayaan ako ng amo ko kasi gusto ko yung songs na yung i-share ko sa inyo. Parang sabi niya, and I sing, yung umaawit tayo dahil siya ay siya ay mabuti. We dance because He is good, di ba? We shout because God, you are good, di ba? Napakaganda. Gusto ko yung parang, ang saya-saya naman ng magpuri sa'yo, Panginoon. Sabi kong gano'n, yung parang ini-imagine mo, andyan sa Lord, na inaawitan natin siya. Alam mo na nakaka-lift up yan pag tayo ay nabibigatan. Amen! Studying the Bible, living the gospel of Jesus Christ, and is praying regularly. Lagi tayong magdasal, kung ano man yung di ko alam kung ano yung problema, yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Siyempre, minsan parang hindi tayo nag-open, minsan kasi hindi naman dapat i-open. Pero minsan, mas maganda yung meron kang, yung alam mo na pagtitiwalaan mo, i-open mo siya, alam mo gagaan yung loob mo. Pag ikaw ay nabibigatan, yung meron kang, Alam mo yung nakailang beses ko na naranasan na ang bigat-bigat ng loob ko, lalo noon na nakaranas ako sa pamilya talaga, grabe, sobra. Pag tayo naglilingkod, number 1 talaga na naging problema sa umpisa ng paglilingkod, pamilya talaga. Pero praise God, kung ang Diyos, sabi, be still and know that I am God, di ba sabi niya. Di ba yung sa height, yung sa still, di ba sabi niya. When the ocean dries and thunders roar, I will stay so with you above the storm. Diba? I will be still, know you are God. Yun ang lagi natin tatandaan. Let us be still that know He is God. Siya ang kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Dahil siya naman ang may likha sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Number 3, speak the truth in his heart. Honesty and truthfulness are necessary parts of personal integrity. Speaking the truth in our heart requires that we know. Alam ba natin ang katotohanan? Alam ba natin ang katotohanan sa ating Panginoong Hesus? Na kung wala ang ating Panginoong Hesus, ay wala tayong kaligtasan, di ba? Amen. Amen. Siya lang ang, only Jesus is the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through Him. Di ba? So, alam natin ang katotohanan. So, yun ang lagi natin. Ako'y nababless sa buhay ni Pastora Elsie, for the glory of God. Kasi kahit saan siya, andyan lang siya nag-ano ng salita ng Lord. Tingnan mo, andito itong dalawa. Si Sister Bernadette, andito dyan. Anak niya yan. Si Sister Roxanne, anak din niya yan. Wala siya dito. Nasa, kasi si Pastor Elsie, nasa outreach sa Chunwan. Kasi lahat mga leaders, bali isa sang leader, isa sang pastor. So, nandyan siya sa Chunwan. So, praise God, kahit wala siya dito sa Central, andyan pa rin, naghahakot pa rin siya ng mga kalula. Praise the Lord, to God be the glory. Di ba? Sabi nga, if your name be lifted up, you will draw all men unto your kingdom. So siya yung nagpapadala dito, ginagamit siya ng Lord upang sa gayon ay makita yung mga kaluluwa na inihanda ng Lord para sa Kanya. Amen. To God be the glory. So, kailangan natin na lagi tayong, what is the truth? The truth is about the Word of God. Kaya wag tayong, sabi nga, the world may pass away, but the word of God will not pass away. Amen. Lahat ng bagay daw ang may malapit. Kanyang salita ay nananatili. Amen. Amen. Number 4, he does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor. Number 4 po. He who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does the take up reproach against a friend. Naalala ko sa Proverbs 3, doon sasabi niya doon na huwag mong
huwag mong aawayin ang iyong kaibigan na siyang sa Proverbs 3 verse, ano yan? 5. Nakalimutan ko na yung anong verse yun. Number 4 na ba to? Your enemy. Kung hindi ka ginagawa ng kasamaan. Di ba sabi niya? Amen. Yung wag tayong yung gossiping, ayun daw mga itong kung ang karakter ng isang tao ay yun ay kalooban ng Lord. Ang karakter, wag tayong magsasalita ng masama against our neighbor or to our friends. Minsan kasi meron tayong naging kaibigan, di natin alam. Minsan ikaw ay totoong kaibigan, di mo alam, andyan na pala binabakbite ka sa likod. So yun ay hindi totoong kaibigan. Amen. Malalaman naman natin kasi ako naranasan ko talaga yung meron talagang kaibigan na lahat na i-open mo, lahat ng sikreto mo open mo at hindi talaga yon andun yung mutual understanding ng magkaibigan na kahit anong mangyari. May naranasan ako ng yung mga nangyayari dito. Sabi ko, naging kaibigan ko man siya o kaya naging malapit ako sa kanya. May mga bagay na nasisira talaga siya. Pero dahil sa ay kaibigan ko, never ko itong sinabi kahit kanino. Dahil kung sasabihin ko, masisira siya. Ayaw ko rin naman siya na yung kanyang pangalan. Kasi para siyang isa sa pinaka-respectable na dito sa GCTD dati. Kaya wag natin kung meron tayong mga may mga magandang pinagsamahan, doon na lang yung ating treasure. Yung mga masama, hayaan mo na lang siya kung hindi siya tumigil. Di bayaan mo siya, di ba? Hayaan mo lang siya magsalita ng magsalita. At least ikaw, wala ka na doon. Amen. So kailangan piliin natin kung sino ang makakasama natin dahil sabi nga sa bad character corrupts. Bad company corrupts good character. Amen. Kaya piliin natin. Alam nyo, malalaman naman natin kung maganda nga yung kasi hindi siya nagsasalita ng anumang negative. Puro magaganda ang sinasabi. Doon natin malam, pero puro negative ang sinasabi. Ay, hindi. Hindi siya. Huwag ka nang lumayo ka sa ganong klase ng tao. Pag puro negative paninira ang kanyang sinasabi, layuan natin yun kasi sisiraan tayo. Amen. Number 5? Number 5. Number 4? Number 4, don't be Number 4 yung kanina. Ay, ganon. 5. He who does not backbite with his tongue. Nandun sa nandun talaga sa kanyang, sa ating text. Ayun yung kopyahin nyo. Nor does evil to his neighbor. Nor does take up reproach against his friend. Yung hindi mo sisiraan ang iyong kaibigan. Do not accuse false accusation. Amen? Okay na? And number 5, yung sa verse 4. Verse 4 na tayo, hindi ko kasi sinabi yung sa verse 4. He who despise a despicable person. Yung kanina Tagalog, basahin mga natin sa Tagalog, maganda yun, Tagalog. Gusto ko yung Tagalog. Hindi nagpapatawa. Yan, ang itinatakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Di ba? Ang itinatakwil ng Diyos, sino ba yung tinatakwil ng Diyos? Yung laging gumagawa ng kasamaan, di ba? Kaya nga sabi dito, wag tayong makikisama sa mga tao na laging gumagawa ng masama. Amen. Amen. Kundi may mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Ang hirap mo, pinaparangalan. Sa pangagong iba na yan sa sa B na yan. Amen. Sa 5 pala yan. So kailangan yung laging sinasabi minsan sa mga halimbawa, mga leaders, halimbawa, hindi lang leaders, yung mga isa sa atin may nagawa ng kabutihan, oy, thank you. Di ba? Yung i-appreciate natin. Di ba? Lagi sinasabi ni Reb, value each other. Appreciate what the good things that yung lahat ng kabutihan na ginagawa. Kung meron siyang ginawang mabuti, thank you sis, kasi ganito, thank you kasi anointed ka, di ba? Yung mas lalo, yung nagre-raise up, yung na-encourage ang bawat isa. Pag
tayo ay yung ina-appreciate niya ang kanilang ginagawa, di ba? Kasi totoo nan, except flattering, totoo yun. Kasi flattering is a sin. Huwag kang magpa-flattering kung hindi totoo. Uy, ang ganda-ganda mo, yan pala. Hindi naman pala galing sa puso mo para lang, sasabihin mo, ang ganda-ganda mo para lang, di ba? Para lang ma-please mo siya, pero sa totoo lang, in your heart, hindi naman pala. Dapat, no flattering means, no flattering. You have to say from your heart. Kasi the abundance of the heart speaks, and when the abundance of the heart, the mouth speak. Minsan, yung meron sinasabi tayo na hindi yun sa about sa minsan yung sa ating sa mga kasamaan, minsan yung ang sama-sama ng loob mo, hindi mo namamalayan, yun ang lumalabas sa bibig mo. So, ibig sabihin, pag nagsasalita ng hindi tama, pero in your heart, andon, so ibig sabihin, andun pa rin yung masama, hindi maganda, di ba? Flattering na yon, hindi galing sa puso. Amen? Sasabihin mo na, mahal kita, hindi mo naman pala mahal yung tao. Di ba? I love. Halimbawa, sabi natin, I love you, Lord. Totoo ba yun sa puso natin? Parang ganun ba? So, kailangan yung pag meron tayong halimbawa yung lagi kong example sa ministry. Kasi lahat tayo nakakaranas ng meron tayong pangako sa Lord. Halimbawa, ako'y maglilingkod sa iyo. Kailangan you have to stand in that promise. Huwag kang magpa-promise na hindi mo kahit anong mangyari, kahit katulad ni Job, kahit anong nangyari sa kanya, hindi pa rin siya natinag. Andun pa rin siya sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun na yung pangako mo sa Panginoon, kung nangako ka sa Panginoon, kailangan tuparin mo. Minsan may nangako talaga sa akin. Tapos nung hindi talaga tinupad. Alam mo, sa totoo lang, medyo hindi naman totoo pala pangako, kahit sino pala nangangako. Hindi naman pala totoo. Alam mo na, di-discourage tayo, di ba? Pero ang Diyos, hindi naman, ang Diyos ay pag nangako, ay tutuparin niya. Kasi hindi naman siya tao, siya ay Diyos. Diba, sabi nga, kapag sinabi niya, ay gagawin niya. Amen. So, huwag tayong mangako na hindi natin tutuparin, especially pag tayo ay nangako sa Lord. Kailangan tuparin natin yun. Kasi pag sa Lord kasi, sisingilin tayo eh. Pag hindi tayo, do not vow if you don't, you cannot do the vow. So, pero isang karakter upang tayo ay to dwell with God ay yun nga, kailangan pag nangako tayo, yan ay kalooban niya. Amen. Sabi nga, even if it hurts to follow through on it, na hindi pa rin tayo sa especially sa commitment. Dito sa church, most of the time, pag nakaranas na ng parang na-discourage na, tsaka mayroong naranasan na lalo pag yung sa leaders, halimbawa, nasaktan dyan, aalis na, nasaan na yung commitment pag umalis? Wala na. Di ba? Dapat, pag tayo ay nangako sa Diyos na tayo ay maglingkod, kahit anong mangyari, kahit anong sabi ng tao, huwag kang tumingin sa tao, tumingin ka sa ating Panginoon. Ang tingnan natin ng ating Panginoon, ang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen. Kahit anong mangyari, you have to, andun ka rin, stand in yung sa pangako mo sa ating Panginoon. Amen. Number 6 na tayo. Amen. He who lends money to the poor without interest, or sabi niya, he who does not put out his money at usury. Ibig sabihin, ang usury is pautangan. Di ba? Wala akong pinapatamaan kahit sino sa atin. Pero andito sa kanyang salita. Ito daw yung isang karakter upang those who may dwell with the Lord. Ito yung isang kanyang, he who does not put out his money at usury. Basahin natin siya dito. Sa Leviticus na lang, mas maganda. Leviticus 25, 35 to 38. 25, verse 35 to 38. Basahin natin. Leviticus.
Di ba, late naman ako nag-umpisa, di ba? Opo, late po. 25 pa rin ako. 25 to 25. Maganda kasi basahin natin para maliwanag. 35 to 30. Leviticus 25, 35. Leviticus 25. chapter 25 verse 35 to 38. If one of your countrymen becomes poor and is unable to support himself among you, help him as you would an alien or a temporary resident, so he can continue to live among you. Do not take interest of any kind from him, but fear your God, so that your countryman may continue to live among you. You must not lend him money at interest or sell him food at a profit. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt to give you the land of Canaan and to be your God. Ibig sabihin, pag meron tayong kakayahan na magpautang sa ating mga kapatiran, pag tayong patubuan. Pero sabi niya doon, meron yung sa verse na sabi niya, sa pariner daw, pwede kang magpatubo. Pero sa family, halimbawa, we are family, di ba? Isipin natin sa pamilya natin, pautangin natin yung tatay natin o kaya kapatid natin. Hindi na natin ganon din sa ministry, we are family, di ba? Pag daw tayo magpapatubo doon. Yun ang kanyang sinabi. Dito sa upang tayo ay yan ang isang karakter na hindi tayo magpapautang sa ating mga kapatid na may tubo. May tubo, may Basahan nga natin sa Deuteronomy 23:20, ay 19 and 20. Parang mas maganda yata ito. 23. 19 to 20. 23, 93. Ayan, kasi pamilya yan, di ba sabi niya? Do not charge your brother interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. You may charge the foreigner interest, but not the brother Israelite. So that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land of you entering to possess. Alam mo kasi yung yung mga, lalo yun ang mga nababa 5-6 ang nangyayari yan yung invest na yung nakautang, siyempre pag wala ng pambayad. Pagkatapos yung interest na yun, magiging compound interest na, lulubog hanggang sa hindi na di mas lalong hindi nakakabayad yung tao kasi minsan hindi mo naman maiwasan talaga na nagigipit minsan. So, ang ginagawa ng mga nagpapaon extortion ang tawag na doon, hanggang sa bidbang, dami nangyayari sa Pilipinas, may utang hanggang sa yung bahay na pati yung kinuha, mga kagamitan na ang kinuha, yan ay hindi kalooban ng Lord. Amen. So, wag daw tayo magpapatubo, lalo pag sa ating pamilya. Kaya, minsan noon talaga yung, halimbawa, may umutang 1.5. Alam mo yung 1.5 na yun, dahil sa compound interest na nagiging 5,000 plus. Dahil sa hindi naman masama ang magpautang kung wag mo naman gawing compound interest kasi hindi yan kalooban ng Lord. Amen. Pwede naman tayong magpahiram kung Siyempre, minsan yung sa business, iba naman pag business. Business is business. Siyempre, kung yun ang business mo, siyempre magpapautang ka. Pero huwag kang magpautang sa kapatiran, within there, sa pamilya. Amen. So, kung gusto natin pagpalain ng Lord, magpautang tayo sa mga sabi pa rin o kaya outside. Diba? Sinasabi bang, pag hindi natin kasamahan, ibig sabihin, tagalabas. Ang sabi nila doon ay tagalabas. Amen. Hallelujah. So, yan ang binakain natin, mga characters, na upang tayo ay to dwell with the Lord. Yan ang kanyang sinabi. Marami namang mga bagay. At makikita natin the blessing that comes from these characters, yun ang sa verse 5b, na sinasabi niya doon, he who does
these things shall never be moved. Hindi siya madadaig anuman mga dumating sa kanyang buhay. Hindi siya madadaig kasi he remains stand in the Word of God. He remains stand kung ano ang promise ng Panginoon. Siya ay nanampalataya, siya ay yung kanyang faith, ang kanyang yung faith hindi siya na 'di ba sabi nga, if you will not stand in your faith, you will not stand at all. Pag hindi daw tayo manindigan sa ating pananampalataya, ay hindi nga talaga tayo magtatagumpay. Amen? Amen. Sabi niya, the one who has pleased God with this kind of performance can expect blessings from God. And to abide in His tabernacle and may dwell with His holy tent, to continue to sin is to be excluded from it. Pag tayo ay patuloy daw na nagkakasala, na-exclude tayo doon. Amen. To be shut out from the holy mountain. Ano yung holy mountain? Yun yung pinasabi, yung, diba sa Old Testament kasi ganun ang kanilang, pero actually pag tayo mga by grace na, yun yung kung bakit napunta ang ating Panginoong Yesus dito upang tayo ay magkaroon ng eternal life. Kasi, di ba, minsan parang yung sa Old Testament kasi, pag nagalit na ang Panginoon, talagang bubukan na lang yung lupa. Di ba? Kinakain ng lupa yung mga tao para sila ay mamatay. Pero tayo sa New Testament na kasi iba na kasi by grace na tayo. Amen. So, kung tayo ay sabi nga, if we believe in the Lord Jesus Christ, kung tayo nananampalataya na siya ay namatay at nabuhay muli, yun daw ang totoong relihiyon. Amen. Praise the Lord. Yung sinabi niya dito na the idea behind shall never be moved is that this righteous one will be a guest in the tent of God forever. Tayo ay guest. Kung tayo ay, kung tayo andi yung karakter na ito inasa sa atin lahat, ay andun na tayo doon sa Psalms 23 verse 6 that we will dwell in the house forever. Amen. To God be the glory. Thank you sa pakikinig. Tapos na tayo sa preaching. And tayo ay awit muna. Yung ano na lang yung ano mo. Ay, okay lang. Ito yung kanta kanina na ano. Yung kanta sa worship, parang meron ako na ano doon. Ito yung isa. Your name is exalted. No other name. Oo. His name is exalted. No other name. Magkomunyon ka sila. Kasama. Amen. Kaya nagkaroon tayo ng karakter dahil ang Diyos ang nagtuturo sa atin upang sa gayon ay masunod natin kung ano yung mga karakter upang tayo ay to those that we may dwell in the house forever. Naintindihan ba natin? Amen. Pwede ba nating yung karakter na ito ay susundin natin? Amen. Upang sa gayon ay, yun nga, we will dwell in the house of the Lord forever. Sabi nga doon, Nag-amin na ako. the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He made me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul and leads me in the paths of His righteousness for His name's sake. Diba sabi niya, though I walk to the valley in the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and the staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil, my cup overflowed. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Ay kaya hangarin natin na tayo ay that we will dwell in the house of the Lord forever. Sumunod tayo kung ano ang nais ng ating Panginoon. Ano ba yung dapat nating baguhin sa atin? The Lord will guide us, the Lord will mold us, the Lord will upang sa ganyan ay gamitin tayo mightily for His glory alone. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon Jesus lamang ang siyang tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya nga ang Diyos at tagapagligtas natin. Amen.
because no other name but the name of Jesus, and it's only the name of Jesus na tayo ay nagkaroon ng, sabi nga, that Jesus is only the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. Praise the Lord. Your name. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. His glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His name is exalted. His name is exalted. Only your name is exalted in the earth, in this church, and in our life. Hallelujah. Your name is like the heavens. And behold the things that are in the heavens. Praise your God. Hallelujah. Thank you. Your name is above the earth. Your name lifted up in our life. And to God be the glory, the glory and honor, the Lord our God. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon. Apart from you, O God, apart from you, O God, we can do nothing. We are nothing. At maraming salamat, Panginoon, to continue to bless us, to continue to guide us, to continue to use us mightily for your glory and honor. Hallelujah. No other name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Maraming salamat, Panginoon. Truly, O God, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ginawa mo sa araw na ito. Thank you so much sa iyong salita, O Lord God, na aming napagbulay-bulayan. Thank you so much. Great and marvelous are thy works, O Lord God Almighty. Just and true are thy ways, O King of Kings. Who shall not pray the Lord to glorify your name? For you alone are holy, and all nations shall come and worship before you. For your righteous acts has been revealed unto your people. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-reveal mo sa iyong katotohanan. Na maraming salamat, Lord, na patuloy na ikaw ang maglilid sa amin, ikaw magtuturo sa amin sa tamang daan ng kaluwalhatian upang sa ganun ay makakasama namin kayo sa in the final stage of our life, the eternal life. In the mighty name of Jesus. Thank you so much, Lord. To you all the glory, honor, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaya dada ko sa ating